Halina't balikan natin ang oras. Nagising si Huli ng madilim pa. Naisip niya na baka magmilagro ang birhen na hindi na sumikat ang araw. At hindi niya na kailangang magtrabaho. Ngunit nabigo siya nang unti-unting sumikat ang araw. Siya ay nagbangon. Nagkrus at nanalangin ng mataimtim. Sa ilalim ng imahen, perang nilagay niya roon, kundi isang sulat na galing sa mga tulisan na humihingi ng pantubos sa kanyang amang si Kabesang Tares. Dahil dito, kinailangan niyang magpaalila para makakuha ng pera. Naghanda na siyang tumungo sa bahay ng amo na si Hermana Penchak. Ngayon naman ay araw na ng Pasko. Ang nagsimbi nitong bilang, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Dahil ikaw bro, dahil ikaw bro, dahil ikaw. Nakita niya ang kanyang ingkong na nakaupo. Naglakad at naglakad. Nagmano si Huli. Tahimik siyang binindasyonan ng matanda, samantalang pinipilit niyang maging masaya. Kung darating ko si Ama, sabi na lang siya ninyo kapag pumasok sa eskwela. Ang ating Panginoon ay marunong magsalit ng wikang Kastila at ito ang pinakamulang pagpapakaswela. Umalis na si Huli at biglang nalungkot ang matanda. Pinagmamasda ni Tandang Selo ang mga taong dumaraan na may maayos, magagarang at magagandang kasuotan patungo sa simbahan. Ayon sa matatanda, ang araw daw ng Pasko sa Pilipinas ay isang tanging araw para sa ilan ng mga bata. Ngunit para sa ibang mga bata, ito ay kanilang kinatatakutan. Sila dito ay natatakot at kinikilabutan, sapagkat sa araw na iyon sila ay gigising ng maaga at binibihisan ng mamahaling damit. At isinasamba sila sa Misa Mayor na tumatagal ng 1 oras. At ito ay para sa kanila ay lubhang nakakatakot. Sa kanilang mga bawat galaw o kalikutang makapagpaparumi ng magaganda at mamahalin nilang damit, ay kurot, galit, at bulyaw ang kanilang matatanggap sa kanilang mga magulang, at kailangan nila itong tanggapin. Napakadungis mo ng bata, mamasko pa tayo mamaya! Pagkatapos ay kailangan nilang magpunta sa mga bahay-bahay
upang dalawin ang kani-kanilang mga kamag-anak. Una, sila ay mamamasko at hahalik sa kamay. Kailangan din nilang ipakita ang natatanging kakayahan o kanilang mga talento. Isang kurot naman ang kanilang matatanggap kung sila ay susuway. Anak, ipakita mo nga sa kanila ang iyong talento. Ngunit na, ako po ay nahihiya. Hindi ka susunod. Ganyan ang indak ng mga bumbilya, kikindag-kindag, kukura-kura, pinaglalaroan ang iyong mga mata, kumikot-ikot ka, bumubusin-sila, ganyan ang kurat ng mga Napakagaling naman ng mga anak. Abay, syempre, kanino pa ba nagmamana? Binibigyan din sila ng aginaldo at mga regalo. Ngunit ito ay napupunta rin naman sa kanilang mga magulang. Ang tanging natitira lamang sa kanilang gantimpala at bakas ng Pasko ay ang mga kurot, bulyaw at mga galit na kanilang natamo mula sa kanilang magulang. Nakita ni Tandang Selo na nagdaan ang kanyang mga kaibigan at nalungkot na wala man lang siyang regalo kanino man. Maski ang kanyang apong si Huli ay hindi man lang niya nabati ng maligayang Pasko. ako rin, pagkat kayong lahat ay naging Nang dalawin siya ng mga kaibigan at kamag-anak ay lubos siyang naglumihanan nang siya ay hindi makapagsalita. Nang siya naman ay magnasang tumawa ay walang marinig kundi isang impit na tunog. Napipina, nang napipina. malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay sa Pasko.